Kwento ng kataksilan at pagbangon. Ang table para sa isa. Nag-iisa akong kumain sa birthday table ko na para sa 6. Ang asawa ko, ang matalik kong kaibigan, at maging ang sarili kong kapatid ay binaliwala ang imbitasyon. Akala nila hindi ko alam ang tungkol sa kanilang relasyon. Habang sumisipsip ako ng champagne, may iniabot sa akin na isang note ang waiter. "Tingnan mo ang phone mo ngayon." Nanginginig ang baso ng champagne sa aking kamay habang nakatingin ako sa mga larawan sa aking telepono. Ang asawa kong si Carlo, hinahalikan ng kapatid kong si Isabel, suot ang nawawala kong diamond ring na parang isang tropeyo. Sa paligid ko, puno ng ingay ang restaurant dahil sa mga birthday celebration at anniversary toast. Ngunit ang tanging naririnig ko ay ang nakakabinging katahimikan ng 5 bakanting upuan sa aking mesa. 3 oras bago iyon, pumasok ako sa Chez Laurent na punong-puno ng pag-asa. Sinalubong ako ng hostess na si Marisa nang may nakasanayan na niyang mainit ng ngiti. "Mesa para sa 6, Gingying Natalie," tanong niya. "May espesyal po bang okasyon?" tanong niya, habang inaayos ang mga bagong puting liryo sa gitna ng aming nakareserbang mesa. Halos nagliliwanag ako nang sabihin ko sa kanya na ika-47 kaarawan ko at darating ang pamilya ko para sa aming tradisyonal na pagdiriwang. "Dadalhin ni Carlo ang cake," sabi ko sa kanya, hindi maitago ang aking kasabikan. Ang red velvet mula sa Sweetheart Bakery, ang kaparehong bilihan kung saan namin kinuha ang wedding cake namin 15 taon na ang nakakaraan. 3 beses ko na bang binanggit sa kanya ang cake na yon nitong linggong ito. Nagpaparamdam na parang nagiiwan ng mga breadcrumb. Bawat beses ay tumatango lang siya habang nag-i-scroll sa kanyang telepono. Ngunit inakala kong nakikinig siya. Palagi akong umaasa na nakikinig siya. Ang unang 20 minuto ay lumipas na puno ng kaba. Inayos ko ang mga upuan. Tiniyak na ang kay Isabel ay nakaposisyon kung saan niya matatanaw ang buong restaurant. Gusto niya kasing manood ng mga tao. Ang upuan ni Elisa ay nakaharap sa bintana dahil gusto niya ang tanawin sa kalye. Maging ang mga pwesto ni na Ernesto at Helena ay maingat na pinili, sapat na malapit para marinig ang mga kwento ni Carlo, ngunit sapat na malayo sa kusina para maiwasan ang ingay na nagpapakaba kay Helena. Nagdala si Marisa ng mga basket ng tinapay at naglagay ng mga basong may tubig. Ang kanyang paggalaw ay unti-unting naging mas nag-aalangan sa bawat pagdaan. Sa pangatlong refill, nagsimula na siyang umiwas sa aking mga mata. Naiintindihan ko, ang awa ay nakasulat sa kanyang mukha sa maingat at propesyonal na paraan. Ang telepono ko ay patuloy na nagbe-vibrate sa unang 30 minuto. Inaasahan kong lalabas ang pangalan ni Carlo sa screen na may mga paumanhin tungkol sa trapiko o isang work emergency na magpapalipas sa kanya ng 15 minuto. Sa halip, ito ay mga spam call at promotional text. Ang katahimikan mula sa pamilya ko ay tila sinadya, kinakalkula. Alas 7:15 ng gabi, order ako ng isang baso ng alak. Pagpatak ng 7:30, naubos ko iyon at nagtanong para sa menu ng hapunan. Ang waiter, si Lito, ayon sa kanyang name tag, ay may mabait na mga mata sa likod ng salamin na may wire rim. 3 taon na niya kaming siniserbisyuhan. Alam niya ang karaniwan naming order at natatandaan niyang palaging humihingi si Carlo ng dagdag na mantikilya para sa kanyang tinapay. "Dapat ba tayong maghintay ng kaunti pa?" tanong ni Lito ng marahan. Nagkunwaring inaayos ang mga hindi nagamit na kubyertos habang pasimpleng sumusulyap sa mga bakanting upuan. "Nahuli lang sila," sagot ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa aking mga kamay. Ngunit kahit sinabi ko iyon, ang mga salita ay tila walang laman. Si Isabel ay nakatira 20 minuto lamang ang layo at kilalang maaga sa lahat. Si Elisa ay nagtatrabaho 6 na block mula sa restaurant at 2 beses kinumpirma ang aming plano nitong linggong ito. Umalis si Carlo ng bahay bago ako, nagpapanggap na kailangan niyang kumuha ng mga gamit para sa gabing iyon. Ang mag-asawa sa katabing mesa ay nagdiriwang ng engagement ng kanilang anak na babae. Ang dalaga ay patuloy na ipinapakita ang kanyang singsing.
May luhang dumadaloy sa kanyang pisngi habang hawak ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Hindi ko na malayang hinawakan ko ang aking walang singsing na daliri, ang parehong lugar kung saan nakalagay ang diamond ng lola ko sa loob ng 15 taon hanggang sa misteryosong nawala iyon 3 linggo na ang nakalipas. Tinulungan ako ni Carlo na hanapin ang bawat drawer, bawat bulsa, bawat sulok ng aming bahay. Ang kanyang pag-aalala ay tila tunay. Pagpatak ng alas 8 ari, nagsimula na ang dinner rush ng restaurant. Napuno ang mga kalapit na mesa ng mga pamilya na may tawanan at masiglang usapan. Isang grupo ng mga tinedayer ang naghati-hati sa isang napakalaking chocolate cake, nagsiselfie at gumagawa ng mga alaala na ikinainggit ko. Isang matandang mag-asawa ang magkahawak kamay sa maliit nilang mesa, nagtatapos sa mga pangungusap ng isa't isa pagkatapos ng malamang ay dekada na silang magkasama. Umupo akong nag-iisa, sinusuri ang aking telepono bawat ilang minuto. Bawat pagbukas ng pinto ng restaurant, tumatalo ng puso ko. Bawat beses na hindi ko kilala ang pumasok, kaunti pang pag-asa ang namamatay. Ang mga bakanteng upuan sa paligid ko ay tila mga akusasyon, ebidensya ng mga relasyon na tila hindi ko naunawaan, pag-ibig na tila inakala ko lamang. Dinala ni Lito ang appetizer na in-order ko, ang paboritong calamari ni Isabel, at dahan-dahang nagmungkahi na baka gusto kong tawagan ang pamilya ko. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinadial ko ang numero ni Carlo. Direktang napunta ito sa voicemail. Ganon din ang telepono ni Isabel. Nagring ang kay Elisa ng isang beses bago naputol na parang sinadya niyang i-decline ang tawag. Dito nagsimula ang tunay na takot. Hindi ito tungkol sa trapiko o work emergency o nakalimutang plano. May mali, talagang mali. Nanginginig ang mga kamay ko habang nag-i-scroll ako sa aking mga contact para hanapin ang numero ni na Ernesto at Helena. Kung may sino mang magsasabi sa akin ng totoo, sila iyon, ang aking mga biyenan. Hindi sila kailanman lumiban sa isang pagtitipon ng pamilya sa loob ng 15 na taon na kilala ko sila. Nang mag-propose si Carlo, umiyak si Ernesto. Nang nahirapan kami sa kawalan ng anak, inalo ako ni Helena sa bawat kabiguan. Nagring ang telepono ng 3 beses bago sumagot si Helena. Natalie, sweetie, kumusta ang pakiramdam mo? Nandito ako sa restaurant, sabi ko, naguguluhan. Para sa hapunan ng kaarawan ko. Nasaan kayo ni Ernesto? Katahimikan ang bumalot sa linya. Sa wakas, bumalik ang boses ni Helena, mas mahina at nag-aalangan. Hindi namin alam na may hapunan, honey. Sabi ni Carlo, kinansela mo dahil masama ang pakiramdam mo. Sabi niya, kailangan mo ng space mula sa lahat ngayon. Tila umikot ang restaurant sa paligid ko. Ang mga usapan sa kalapit na mesa ay naging ingay sa background, parang television static. Ang alak sa aking baso ay biglang naging mapait at ang amoy ng bawang mula sa kusina ay nagpakulo sa aking tiyan. Sabi niya, kinansela ko? Ang boses ko ay tila banyaga sa sarili kong pandinig. Kahapon ng umaga, patuloy ni Helena, ang kanyang tono ay lalong nag-aalala sa bawat salita. Tinawagan niya kaming dalawa. Sabi niya, may problema kayo at ayaw mong makita ang sinuman. Gusto pa sanang dalawin ka ni Ernesto, ngunit iginiit ni Carlo na kailangan mo ng oras na mag-isa. Nagsinungaling si Carlo sa kanila. Si Carlo, na hindi kailanman pinalampas ang pagkakataong papuntahin ang kanyang mga magulang para maghapunan, na tumatawag sa kanila 2 beses sa isang linggo, na binuo ang kanyang pagkatao sa pagiging perpektong anak. Sinadya niyang ibukod sila mula sa aking kaarawan. Ang tanong na matagal nang nagkukubli sa anino ng aking isipan ay lumabas na sa liwanag. Ano pa ang sinabi niyang kasinungalingan? Lumitaw si Lito sa tabi ng aking mesa na parang ipinatawag ng aking pagkabalisa. Walang imik, inilagay niya ang isang sariwang baso ng champagne sa tabi ng hindi ko nagalaw na hapunan at isang maliit na nakatuping papel sa tabi nito. Nagtagpo ang aming mga mata nang may tindi na nagpakunot sa aking noo. Oras na po, Gengera Natalie, sabi niya ng tahimik. Ang kanyang boses ay may bigat na nagpahiwatig sa akin na hindi ito tungkol sa serbisyo ng hapunan o restaurant protocol.
Ang aking mga daliri ay nagkakandabulol sa papel, dahan-dahang binubuksan ito na parang naglalaman ng pampasabog. Ang sulat kamay ay maingat, sinadya. Tingnan mo ang phone mo ngayon. Tumingin ako kay Lito, ngunit umalis na siya, binibigyan ako ng privacy para sa kung anuman ang mangyayari. Sa paligid ko, nagpatuloy ang gabi ng restauran. Ingay ng mga baso, bulong ng mga usapan, ang malambot na jazz na tumutugtog sa itaas. Ngunit naramdaman kong na-isolate ako sa sandaling ito, nakabitin sa pagitan ng aking dating buhay at kung anuman ang katotohanan na naghihintay sa aking telepono. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ang screen. Ang photo gallery ay bukas, nagpapakita ng mga larawan na hindi ko pa nakita. Huminto ang aking puso, pagkatapos ay nagsimulang tumibok ng napakalakas na naramdaman ko ito sa aking lalamunan. Si Carlo at Isabel na naghahalikan sa isang lugar na mukhang restaurant na ito. Ang kamay ni Isabel ay nakalahad patungo sa kamera. Ang singsing ng lola ko ay kumikinang sa kanyang daliri na parang beacon ng kataksilan. Ipinapakita ng timestamp 2 araw na ang nakalipas, Martes ng gabi, ang parehong gabi na tumawag si Isabel para kumpirmahin ang aming birthday plan na may kakaibang masiglang boses. Mayroon pang ibang mga larawan. Si Carlo at Isabel na pumapasok sa isang hotel. Si Carlo at Isabel sa isang tindahan ng alahas. Ang parehong tindahan kung saan namin pinasadya ang aking singsing taon na ang nakakaraan. Isang resibo para sa isang romantikong hapunan para sa dalawa na nakacharge sa credit card na bihira kong tingnan. Ngunit ang huling larawan ang siyang sumira sa natitirang bahagi ng aking composure. Isang screenshot ng mga text message sa pagitan ni Carlo at Isabel na nagpaplano ng kanilang gabi ng magkasama habang nakaupo ako sa bahay, nag-aalala tungkol sa nawawala kong singsing at nasasabik sa aking birthday celebration. Ang dali niyang maloko, sulat ni Isabel. Inaakala pa rin niyang nawala ang singsing niya. Halos napakadali nito. Ang tugon ni Carlo ay nagpalamig sa aking dugo. Hayaan mo siyang magkaroon ng maliit niyang birthday dinner. Uupo siyang nag-iisa at sa wakas ay maiintindihan niya kung ano ang halaga niya sa lahat. Plinano nila ito, hindi lang ang relasyon, kundi pati ang kalupitan ng sandaling ito. Gusto nilang umupo ako rito na napapaligiran ng mga bakanteng upuan. Napagtanto na ang mga taong pinakamamahal ko ay piniling saktan ako sa pinakamatinding paraan na posible. Ngunit habang nakaupo ako roon, nakatingin sa ebidensya ng kanilang kataksilan, may nangyaring hindi inaasahan. Ang mga luha na pinipigilan ko ay natuyo. Huminto ang panginginig ng aking mga kamay. Ang babaeng gumugol ng mga buwan sa paggawa ng mga dahilan para sa kahina-hinalang pag-uugali. Nasinisisi ang sarili sa pakiramdam ng pagiging paranoid. Nakinumbinsi ang sarili na ang pag-ibig ay nangangahulugang pagtitiwala kahit na ang pagtitiwala ay tila hangal. Ang babaeng iyon ay wala na. Sa kanyang lugar, umupo ang isang tao na hindi ko na naging ako sa loob ng maraming taon. Isang babae na alam kung ano ang halaga niya at kung ano ang nararapat sa kanya. Akala nila, mahina ako, predictable, ang tipo na iiyak at magpapatawad at magkukunwaring walang nangyari. Nakalimutan nila kung sino ako bago ako naging asawa nila, kapatid nila, ang kanilang madaling target. Malapit na nilang matandaan. Tumingin ako mula sa aking telepono, hinahanap si Lito sa gitna ng abalang staff ng restaurant. Nagpupunas siya ng mga baso ng alak sa likod ng bar, ang kanyang paggalaw ay ayon sa pamamaraan at kalmado, na parang hindi lang siya naghatid ng ebidensya na sisira sa aking kasal. Nang magtagpo ang aming mga mata sa kabila ng dining room, dahan-dahan siyang tumango. Hindi awa, hindi simpatya, kundi pagkilala lamang sa isang trabahong natapos. Ang kwento ni Lito. Ang kwento kung paano naging kaalyado ko si Lito ay nagsimula 8 araw na ang nakalipas, kahit na ang mga binhi ay naitanim na buwan na ang nakalipas. Nagsimula akong mapansin ang mga bagay. Maliliit na hindi pagkakapare-pareho na isa-isa ay walang kahulugan, ngunit magkasama ay bumubuo ng isang pattern na hindi ko maaaring balewalain. Ang telepono ni Carlo ay nakaharap sa ibaba habang kumakain.
Si Isabel ay nagde-decline ng tawag ko, pagkatapos ay nagte-text makalipas ang ilang oras na may detalyadong palusot. Ang paraan ng paghinto ng mga usapan kapag pumasok ako sa mga silid, pinalitan ng sobrang liwanag na mga ngiti at bigla ang pagbabago ng paksa. Noong nakaraang Martes ng hapon, nag-e-erand ako sa sentro ng syudad nang magpasya akong dumaan sa Chez Laurent. Hindi para mag-lunch, kundi dahil kailangan kong makita si Lito. Naging higit pa siya sa aming waiter sa paglipas ng mga taon. Siya ay isang fixture sa aming mga pagdiriwang ng pamilya. Isang tao na nakakatanda sa mga anibersaryo at nagtatanong tungkol sa mga promotion at nakakapansin kapag may nawawala sa aming karaniwang grupo. Natagpuan ko siyang nag-aayos ng mga mesa para sa serbisyo sa gabi. Ang kanyang tumpak na paggalaw ay gumagawa ng perpektong mga place setting na may military efficiency. Halos walang tao ang restaurant sa tahimik na espasyo sa pagitan ng tanghalian at hapunan. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa matataas na bintana at sumasalo sa mga alikabok sa ginintuang sinag. "Ging, Natalie," sabi niya, tumingin ng may tunay na pagkagulat. "Wala po akong reservation ngayon, Lito." Nagsimula ako, ang boses ko ay halos bulong. "May kailangan akong itanong sa iyo." Ang mga salita ay tila katawa-tawa habang naghahanda akong magsalita. Parang isang bagay mula sa isang spy novel kaysa sa aking ordinaryong buhay. "Nakita mo ba si Carlo dito kamakailan nang wala ako?" Huminto ang kanyang mga kamay sa mga kubyertos. Sa paghinto na yon, nakita ko ang sagot bago siya magsalita. "Jing, Natalie, ako?" "Pakiusap," putol ko. Alam ko kung paano ito pakinggan. Alam kong malamang na mukha akong paranoid o selosa o wala sa sarili, ngunit kailangan kong malaman. Inilapag ni Lito ang mga fork na inaayos niya at tumingin sa akin ng direkta. Talagang tumingin sa isang paraan na nagpahiwatig sa akin. Nanonood siya, napapansin, pinagsasama-sama ang mga piraso tulad ng ginawa ko. "Noong nakaraang linggo," sabi niya ng maingat. "Huwebes ng gabi, nandito siya kasama ang kapatid mo." Ang kumpirmasyon ay tumama sa akin na parang malamig na tubig, kahit na inaasahan ko ito. "Sila ba? Ibig kong sabihin, mukha ba silang..." "Hindi sila kumikilos na parang magkapatid," sabi ni Lito ng marahan. "Marami na akong naserbisyuhan na mag-asawa para malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng family dinner at iba pa." Pumikit ako. Naramdaman na tila umikot ng bahagya ang restaurant sa paligid ko. Nang idilat ko ang mga ito, nakatingin pa rin sa akin si Lito nang may mabait at matalinong mga mata na nagserbisyo sa aming pamilya sa loob ng maraming taon. "Kailangan ko ng patunay," bulong ko. Alam kong nagpapamukha sa akin itong mapanira, ngunit kailangan kong makatiyak. Kailangan ko ng ebidensya. Tumingin si Lito sa paligid ng walang taong restaurant. Pagkatapos ay kumuha ng upuan sa mesa na inaayos niya. "Umupo po kayo, Gangesan Natalie. Hayaan ninyo akong sabihin sa inyo kung ano ang napansin ko." Sa sumunod na 20 minuto, nagpinta si Lito ng isang larawan na sumira sa bawat palusot na ginawa ko para sa kanilang pag-uugali. Nakita niya sila rito 3 beses sa nakaraang buwan, palaging Martes ng gabi kapag may book club ako. Hiniling nila ang sulok na booth, ang parehong lugar kung saan nag-propose sa akin si Carlo taon na ang nakakaraan. Iba't ibang alahas ang suot ni Isabel bawat beses, mga piraso na hindi ko pa nakita. Noong nakaraang Martes, may suot siyang diamond ring, sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay maingat. "Magandang piraso, mukhang vintage." Ang singsing ng lola ko, ang inireport kong nawawala sa aming insurance company. "Hindi ko po maaaring espiyahin ang mga customer," patuloy ni Lito. "Pero kung sakaling pumasok sila ulit at kung sakaling nasa tamang lugar ako sa tamang oras..." Dahan-dahan siyang huminto na may kahulugan. "Gagawin mo ba?" tanong ko. "Ibig kong sabihin, kung hindi masyadong abala, maaari mo ba?" "Jeng, Natalie, 3 taon na po kayong pumupunta rito. Naalala ninyo ang pagtatapos ng aking anak. Nagtatanong kayo tungkol sa kalusugan ng aking ina. Nagtitip kayo ng maayos kahit na mabagal ang serbisyo.
Ang asawa ninyo ay nagtitip ng eksaktong 15% at kumakaway ng mga daliri kapag humihingi ng inumin. Ang kapatid ninyo ay hindi kailanman nagsabi ng pakiusap o salamat. Inayos ni Lito ang perpekto ng place setting. Kung nagpaplano silang saktan kayo, nagkamali sila ng restaurant na pinili. Kinabukasan, nag-text sa akin si Lito mula sa isang hindi kilalang numero. Nagpareserba sila para mamayang gabi, Mesa Dwells, 7:30. Tiningnan ko ang mensahe na iyon sa loob ng isang oras. Lumamig ang aking kape habang pinoproseso ko kung ano ang kahulugan nito. Hindi lang sila nagkakaroon ng relasyon. Ipinagyayabang pa nila ito sa lugar kung saan kami nagdiriwang ni Carlo ng bawat milestone ng aming kasal. Pagsapit ng gabi, kinumbinsi ko ang sarili na huwag pumunta. Ano ang gagawin ko? Magtatago sa likod ng halaman na parang isang detective show? Haharapin sila sa publiko? Ang mga senaryo ay tila katawa-tawa o mapanira. Ngunit nag-text ulit si Lito ng 6:15. Maaga silang dumating. Dapat ninyong malaman na suot niya ang sing-sing ninyo. Nagmaneho ako papunta sa restaurant nang walang plano. Nagpark sa tapat ng kalye kung saan makikita ko sa pamamagitan ng mga bintana. Nandyan sila sa mesa dole. Ang kaliwang kamay ni Isabel ay nasisinaga ng liwanag ng kandila habang siya ay nagkukwento. Ang diamond ng lola ko ay kumikinang na parang nagdiriwang ng kalayaan mula sa aking jewelry box. Nag-vibrate ang aking telepono sa isa pang mensahe mula kay Lito. Kitchen entrance, staff parking lot. Maaari ko kayong papasukin kung gusto ninyong makita para sa inyong sarili. Nakita ko ang sarili ko na naglalakad sa likod na pinto ng Chez Loron na parang isang karakter sa kwento ng iba. Binigyan ako ni Lito ng server's apron at itinuro ako patungo sa service station na nag-aalok ng malinaw na tanawin ng Mesa Dwells. Hindi po nila kayo makikita rito, bulong niya. Pero maririnig ninyo ang lahat. Si Isabel ay kalagitnaan ng pangungusap nang nakinig ako. Inaakala niyang nasa klase ako ng yoga. Napakatiwala niya, halos nakakalungkot. Tumugon si Carlo, hinihiwa ang kanyang steak nang may agresibong katumpakan. Kahapon, nagpasalamat siya sa akin sa pagtulong sa kanya na hanapin ang singsing na iyon. Talagang nagpasalamat siya. Nagtawanan sila ng magkasama, ang tunog ay matalim at malupit sa intimate na kapaligiran ng restaurant. Ang ibang kumakain ay sumulyap sa kanila, marahil ay nagtataka kung ano ang nakakatuwa. Minsan iniisip kong alam niya, sabi ni Isabel, pinaiikot ang singsing sa kanyang daliri na parang sinusubukan kami, naghihintay na makita kung hanggang saan kami makakarating. Walang lakas ng loob si Natalie para sa komprontasyon, sagot ni Carlo. Magdadahilan siya para sa atin hanggang sa handa na tayong huminto sa paglalaro. Lumitaw si Lito sa tabi ko na may isang maliit na aparato na hindi ko napansin noon. Audio at video ng restaurant security system, bulong niya. May access ako para sa kadahilanang pangkaligtasan. Kwalipikado itong kaligtasan, hindi ba? Tumango ako, hindi makapagsalita habang pinapanood ko ang asawa kong subuan ang aking kapatid ng dessert gamit ang parehong fork na ginamit niya para subuan ako ng cake sa araw ng kasal namin. Nakuha ng mga recording ang lahat. Ang kanilang plano na gamitin ang aking credit card para sa isang weekend trip, ang kanilang pag-uusap kung aling mga kaibigan ang sasabihin muna nila kapag nagsabi na sila ng totoo, ang kanilang kaswal na kalupitan tungkol sa aking inakala na pagka-inosente. Inilipat ni Lito ang lahat ng iyon sa isang secure folder sa aking telepono, kasama ang mga larawan na kinuha mula sa iba't ibang anggulo at timestamp na nagpapatunay na hindi ito ang una nilang romantikong hapunan. Ang hotel reservation ay nakapangalan sa iyo, sabi ni Lito habang pinapanood namin silang maghanda na umalis. Narinig ko silang nag-uusap tungkol dito, parehong card na nasa file mo rito. Ang kataksilan ay may mga layer na nadidiskubre ko pa rin. Hindi lang sila nagkakaroon ng relasyon, kundi pinopondohan pa nila ito gamit ang aking pera at tinatawanan ang aking katangahan habang suot ang aking alahas. Nang umalis sina Carlo at Isabel sa restaurant noong gabing iyon, inabot sa akin ni Lito ang isang maliit na sobre.
Sa loob ay isang resibo para sa kanilang hapunan, naka-charge sa card na ibinigay ko sa kanila tao na ang nakalipas para sa family emergencies, at isang note sa kanyang maingat na sulat kamay. Mas karapat-dapat po kayo sa mas mahusay kaysa sa mga taong nagdiriwang sa pagsasakit sa inyo. Ngayon, nakaupo sa aking birthday table na may ebidensya na nagliliyab sa aking telepono. Naunawaan ko kung bakit tila desidido si Lito nang ilagay niya ang baso ng champagne sa tabi ng aking plato. Hindi lang siya nagtipon ng patunay ng kanilang relasyon. Dinokumento niya ang kanilang plano na ipahiya ako ngayong gabi. Ang kanilang inaasahan na uupo ako rito nang nag-iisa habang nagdiriwang sila sa ibang lugar. Kinuha ko ang atensyon ni Lito at binulong ang salamat sa kabila ng dining room. Binigyan niya ako ng higit pa sa ebidensya. Binigyan niya ako ng regalo ng pag-alam kung sino talaga ang mga taong ito kapag iniisip nilang walang nanonood. Ang kaalamang iyon ay nagkakahalaga ng higit sa anumang regalo sa kaarawan na natanggap ko. Nag-vibrate ang aking telepono sa isang text mula sa parehong hindi kilalang numero. Anuman ang desisyon ninyong gawin, Gina nga Natalie, hindi po kayo nag-iisa rito. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ngumiti ako. Ang ngiti na iyon ay nanatili sa aking mga labi habang umalis ako sa restaurant. Ang huling text ni Lito ay kumikinang pa rin sa aking screen. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumama sa aking mukha habang lumalakad ako sa bangketa. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong maaari akong huminga ng maayos. Ang bigat ng kawalan ng katiyakan ay nawala, pinalitan ng isang bagay na mas matalim, mas malinis, ganap na kalinawan. Ang pagsisimula ng tunay na selebrasyon. Umupo ako sa aking kotse sa parking lot ng restaurant. Ang susi ay nasa ignition, ngunit tahimik ang makina. Ang digital na orasan sa dashboard ay nagbabasa ng 9:47 p.m. Malapit nang matapos ang kaarawan ko, ngunit ang tunay na pagdiriwang ay nagsisimula pa lamang. Nag-scroll ako sa ebidensya na inilipat ni Lito sa aking telepono. 23 larawan, 4 na audio recording at isang paper trail ng pinansyal na kataksilan na nagpinta ng isang larawan na napakakumpleto. Maaari itong isabit sa isang gallery na may pamagat na Paano sirain ang isang kasal sa 3 madaling hakbang. Ang pinaka-nakakasira na recording ay 47 segundo lamang ang haba. Ang boses ni Carlo, kaswal at kumpiyansa. Hindi niya kailanman titingnan ang mga credit card statement. Ako ang humahawak sa lahat ng pananalapi. Hindi niya nga alam kung paano mag-login sa banking app natin. Ang tawa ni Isabel bilang tugon ay parang nabasag na salamin. Nagkamali sila tungkol dito, pati na rin. Binuksan ko ang aming joint banking account sa aking telepono. Ang app na inakala ni Carlo na hindi ko alam na umiiral. 3 buwan ng kahina-hinalang charge ang nakatingin sa akin. Romantikong mga hapunan sa mga restaurant na hindi ko pa napuntahan, mga hotel stay sa panahon ng aking work conference, maging isang pagbili sa tindahan ng alahas na may petsa pagkatapos kong i-report na nawawala ang aking singsing. Napakakumpiyansa nila sa aking kamangmangan na hindi man lang sila nagtangkang itago ito. Ang aking mga daliri ay gumalaw sa screen ng telepono ng may surgical precision. Una, isang group text sa kanilang 3. Sana ay sulit ang gabi ninyo. Pinanood ko ang pag-deliver ng mensahe, pagkatapos ay halos kaagad, 3 dot ang lumitaw sa ilalim ng pangalan ni Carlo. Pagkatapos ay kay Isabel, pagkatapos ay kay Elisa, lahat ay nagtatype ng balisa, marahil ay gumagawa ng detalyadong kasinungalingan o desperadong paumanhin. Pinatay ko ang telepono bago pa dumating ang alinman sa kanilang mga mensahe. Ang pagmamaneho pa uwi ay tumagal ng 12 minuto sa tahimik na mga kalye ng suburb na may linya ng mga bahay kung saan malamang na naghahanda na ang ibang pamilya para sa gabi. Ang mga bata ay inilalagay sa kama. Ang mga mag-asawa ay nagbabahagi ng mga usapan sa gabi, ang mga lolo't lola ay tumatawag para magpaalam. Normal na pamilya na may normal na problema at normal na pag-ibig. Nakalimutan ko kung ano ang hitsura ng normal. Ang aming bahay
ay madilim maliban sa ilaw sa porch na ininstall ni Carlo noong nakaraang taon para sa aking kaligtasan. Maging ang kanyang maalalahanin na mga galaw ay tila may bahid na ngayon. Talaga bang nag-aalala siya tungkol sa aking kapakanan o ito ba ay pagpapakita ng pagkakasala bilang sobrang proteksyon? Sa loob, nilampasan ko ang aking cellphone charging station at dumiretso sa landline sa kusina. Ang lumang istilong telepono na palaging kinakampanya ni Carlo, natanggalin, ngunit iginiit kong itago. Paano kung may emergency at bumagsak ang mga cell tower? Ako ay nagpasalamat sa aking pagiging paranoid ngayong gabi. Sumagot si Ernesto sa pangalawang ring. Natalie, ayos lang ba ang lahat? Halos 10 sabi na. Kailangan ko kayong kausapin ni Helena. Available ba kayong dalawa? Oo, sweetheart. Hayaan mo akong kunin si Helena. Parang galit ka. Sumali si Helena sa linya pagkaraan ng isang sandali, hinihingal mula sa pagmamadali patungo sa telepono. Ano ang problema, honey? Sabi ni Carlo, ay masama ang pakiramdam mo ngayon. Nakinansela mo ang iyong birthday dinner dahil may episode ka. Ang salitang episode ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Nag-alala siya tungkol sa'yo. Patuloy ni Helena, ang kanyang maternal concern ay kitang-kita kahit sa linya ng telepono. Sabi niya, ay paranoid ka nitong nakaraan, nag-i-imagine ng mga bagay, nagagalit sa wala. Humingi siya sa amin na bigyan ka ng space hanggang sa bumuti ang pakiramdam mo. Ang manipulasyon ay kahanga-hanga sa saklaw nito. Hindi lang nagloloko si Carlo. Sistematikong sinisira niya ang aking kredibilidad, ipinipinta ako bilang wala sa sarili, upang kapag sa wakas ay lumabas ang katotohanan, magtatanong ang lahat sa aking bersyon ng mga pangyayari sa halip na sa kanya. Helena, Ernesto, sabi ko, ang boses ko ay mas matatag kaysa sa buong araw. Gusto ba ninyong makita kung bakit talaga kayo kinansela ni Carlo ngayong gabi? Ginugol ko ang sumunod na ilang minuto sa paglalakad sa kanila sa proseso ng pag-access sa mga file na ipinadala sa akin ni Lito. Ang katahimikan na sumunod ay napakakumpleto. Tiningnan ko ng 2 beses para tiyakin na hindi naputol ang tawag. Si Ernesto ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay tila galit na hindi ko pa narinig mula sa aking mabait na biyenan. Ibinigay niya kay Isabel ang singsing ng lola ko. Ang ring na sadyang pinili ko para sa engagement ninyo dahil nasa pamilya namin ito sa loob ng 3 henerasyon. Ang singsing na yon ay sinadya para ipasa sa inyong mga anak, bulong ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa luha. Dapat nanatili iyon sa aming pamilya. Mananatili iyon, sabi ko ng tahimik. Babawiin ko yon. Ang sumunod na oras ay naging blur ng mga pagbubunyag at reaksyon. Nagpadala ako sa kanila ng maingat na napiling mga piraso ng ebidensya. Sapat na para patunayan ang kataksilan nang hindi sila binabaha ng pinakamalupit na detalye. Ang mga larawan ay clinical, ang mga audio clip ay nakakasira, ang mga financial record ay hindi maikakaila. 37, taon na akong kasal sa ama ng batang iyon, sabi ni Helena habang umiiyak na malinaw kong naririnig sa telepono. Tinuruan ko siyang tratuhin ang isang babae sa pamamagitan ng panonood kay Ernesto na tratuin ako. Paano kami nagpalaki ng isang taong may kakayahan gawin ito? Hindi ninyo siya pinalaki na ganito, tiniyak ko. Ginawa ni Carlo ang mga pagpipilian na ito bilang isang matanda. Binigyan ninyo siya ng pundasyon ng pag-ibig at respeto. Ang binuo niya sa ibabaw niyon ay kanyang desisyon. Habang nag-uusap kami, binuksan ko ang aking laptop at nag-login sa aming family WhatsApp group. 32 miyembro na sumasaklaw sa 3 henerasyon mula sa 90 taong gulang na lola ni Carlo hanggang sa bagong sanggol ng kanyang pinakabatang pinsan. Ang grupong ito ay nagbahagi ng mga wedding announcement, birth notification, at mga larawan ng bakasyon sa loob ng maraming taon. Ngayong gabi, magbabahagi ito ng ibang bagay. Pinili ko ang pinakamalinaw na larawan mula sa koleksyon ni Lito. Si Carlo at Isabel sa kanilang sulok na mesa, ang kaliwang kamay ni Isabel ay kitang-kita habang hinahalikan niya ang kanyang mga knuckle.
Ang singsing ng lola ko ay nakakasalo ng liwanag ng kandila na parang spotlight sa kanilang kataksilan. Ang timestamp ay malinaw na nakikita. Martes ng gabi, 8:23 p.m. Walang caption, walang paliwanag, katotohanan lamang. In-upload para makita ng lahat na nagtiwala sa mga taong ito. Ang aking telepono na naka-off pa rin at nagcha-charge sa kusina ay nagsimulang mag-buzz laban sa counter na parang galit na bubuyog. Kahit nakapatay, naramdaman ko ang digital chaos na pinakawalan ko. Sumasabog ang group chat, sabi ni Ernesto. Ang kanyang boses ay naghahalo ng kasiyahan at kalungkutan. Ang pinsan mong si Maria ay nagtanong kung si Isabel ba talaga iyon na suot ang singsing mo. Ano ang sinabi mo sa kanya? Ang totoo, nakasinggulat namin ang lahat. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang mapuno ang aking mga pribadong mensahe sa laptop. Mga pinsan na nanood kina Isabel at ako na lumaki ng magkasama. Mga kaibigan ng pamilya na dumalo sa aming dalawang kasal. Mga malalayong kamag-anak na nakarinig lamang ng mga kwento tungkol sa magbalae na mas malapit pa kaysa sa tunay na magkapatid. Ang mensahe ni Elisa ay dumating alas 11:34 p.m. Tinitigan ko ang kanyang mensahe sa loob ng mahabang panahon, nakakaramdam ng isang bagay na hindi ganap na pagpapatawad, ngunit hindi rin galit. Si Elisa ay na-manipulate din, naging hindi sinasadyang kasabwat sa aking pag-iisa. Pinaglaruan kaming lahat ni Carlo, ginagamit ang aming pagmamahalan bilang sandata laban sa isa't isa. Ngunit ang manipulasyon ay isa pa ring pagpipilian. Maaaring tumawag si Elisa sa akin nang direkta sa halip na paniwalaan ang salita ni Carlo. Maaari siyang nagtiwala sa aming buwentitaong pagkakaibigan kaysa sa kanyang kamakailang mga paratang. Maaari siyang pumunta pa rin para makatiyak. Hindi niya ginawa. Ang bahay ay tila iba sa paligid ko habang isinara ko ang laptop at sa wakas ay binuksan muli ang aking telepono. 73 missed call, 112 text message, mga voicemail na malamang ay aabutin ng ilang oras para pakinggan. Ang digital avalanche na sinimulan ko ay patuloy na nagkakaroon ng momentum at ako lamang ang nakatayo ng ligtas sa itaas nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong malakas ako, hindi malupit. Hindi mapanghimagsik, ngunit malakas sa paraan na nagmumula sa ganap na katapatan sa isang mundo na binuo sa mga kasinungalingan. Lahat sila ay minaliit ako. Si Carlo, Isabel, Elisa, maging ako. Nakalimutan nila na ang pinakatahimik na tao ay madalas na nakakakita ng pinakamarami. At ang pinakamapagtiwala na tao ay lumalaban ng pinakamahigpit kapag nasira ang tiwala na iyon. Bukas ay magdadala ng mga komprontasyon, desisyon at marahil ay mas maraming luha. Ngunit ang gabing ito ay akin. Nagising ako sa madaling araw sa tunog ng susi ni Carlo sa harap ng pinto. 1:23 oras na ang lumipas mula nang i-upload ko ang larawang iyon. 23 oras ng digital warfare na nagpanatili sa akin ng nakakagulat na kalmado. Masarap ang tulog ko kaysa sa loob ng ilang buwan. Ang bigat ng mga sikreto ay sa wakas ay nawala sa aking mga balikat. Mula sa bintana ng aking kwarto, pinanood ko siyang natitisod palabas ng kanyang kotse. Ang parehong kotse na sinabi niyang nasa shop noong nakaraang Martes nang sinabi ni Isabel na sinundo siya para dalhin sa trabaho. Isa pang kasinungalingan sa isang kuta na binuo mula sa mga iyon. Ang kanyang mga damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo at kahit mula sa ikalawang palapag, makikita ko ang pagod na nakaukit sa kanyang mga balikat. Ginugol niya ang gabi sa kung saan, marahil ay sa apartment ni Isabel, sinusubukang i-coordinate ang kanilang damage control strategy. Halos naawa ako sa kanila. Nagkakagulo upang pigilin ang isang kalamidad na nilikha nila sa kanilang sariling kayabangan. Gumawa ako ng kape at umupo sa kitchen table. Ipinosisyon ang sarili ko na may malinaw na tanawin ng harap ng pinto. Ang liwanag ng umaga na dumadaloy sa aming bay window ay tila iba. Mas malinis kahit papaano, na parang nilinis ng katotohanan ang mga tao ng naipong dumi. Ang pagsipol ni Carlo ay nagsimula bago pa siya makarating sa kusina. Isang walang tono na melody na nagpahirap sa aking mga ugat. Pumasok siya ng may labis na kaswalidad.
Ang telepono ay nasa kamay na. Nag-i-scroll sa kung ano ang inakala kong desperadong mga mensahe ng damage control. "Magandang umaga, Han," sabi niya nang hindi tumitingin. Ang kanyang boses ay may gawin na pagiging magaan na ginagamit niya kapag siya ay nagsisinungaling. "Nasaan ka kagabi? Sinubukan kitang tawagan, ngunit napunta ito ng direkta sa voicemail." Ang kapalaluan ay kahanga-hanga. Magkukunwari siyang walang nangyari. Kumilos na parang ang mga pagbubunyag ng nakaraang gabi ay isang kathalamang ng imahinasyon ng lahat. Inilagay ko ang aking telepono sa buong kitchen island nang walang salita. Ang photo gallery ay bukas na sa maingat na dokumentadong ebidensya ni Lito. Pagkatapos ay tumayo ako at lumakad palayo, binibilang ang bawat hakbang ng may sadyang katumpakan. 1, 2, 3. Ang china cabinet ng lola ko, minana sa loob ng 3 henerasyon ng mga babae na hindi kailanman nagtanong sa katapatan ng kanilang asawa. 7, 8, 9. Ang refrigerator na natatakpan ng aming mga larawan ng bakasyon. Mga alaala na ngayon ay naiintindihan ko na halos katang-isip. 12, 13, 14. Sa hakbang 12, narinig ko ang kanyang matalim na paghinga, isang tunog na parang hangin na sinisipsip mula sa isang nabutas na gulong. Sa hakbang 15, tumama ang kanyang coffee mug sa sahig ng kusina na may tunog ng basag na tila umalingawngaw sa buong bahay. "Nilabag mo ang privacy ko." Ang mga salita ay sumabog mula sa kanya habang natitisod siya sa paghabol sa akin. Ang aking telepono ay nakahawak sa kanyang nanginginig na mga kamay na parang ebidensya sa isang crime scene. Ang kanyang mukha ay namutla maliban sa 2 maliwanag na pula sa kanyang pisngi. Tumawa ako. Ang tunog ay nagulat sa akin. Mayaman. Tunay na tawa na hindi ko narinig mula sa sarili ko sa loob ng ilang buwan. "Carlo, nilabag mo ang buhay ko. Ninakaw mo ang singsing ko, ang credit card ko, ang tiwala ko, at ang kapatid ko. Ang privacy ay nawala sa sandaling nagpasya kang sirain ang aming kasal sa isang taong dapat ay nagmamahal sa akin." Sinubukan niyang ibalik ang aking telepono nang nanginginig ang mga daliri na parang ang pagbabalik nito ay babawi sa kanyang nakita. "Natalie, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito ang mukha nito." "Talaga? Dahil mukha kang ikaw at si Isabel na nagkakaroon ng romantikong hapunan gamit ang ninakaw kong singsing habang nagpaplano na gamitin ang credit card ko para sa isang weekend getaway." Pinanatili kong conversational ang boses ko, halos kaaya-aya. Ano ba talaga ang hindi ko naiintindihan? Ang kanyang bibig ay bumukas at sumara nang walang tunog. Si Carlo ay palaging mabilis sa mga paliwanag. May kakayahang i-rationalize ang kahina-hinalang pag-uugali sa pamamagitan ng detalyadong kwento na nagtanong sa aking sariling mga perception. Ngayon na nakaharap sa photographic evidence, ang kanyang silver tongue ay naging tingga. Darating ang locksmith sa loob ng 90 minuto. Tumawag ako sa kanila sa madaling araw, nagpapaliwanag na kailangan kong palitan ang mga lock dahil sa isang security concern. Hindi sila nagtanong. "Iligpit mo ang mga gamit mo," sabi ko, itinuturo ang hagdan. "Kunin mo lang ang sayo, hindi ka na nakatira rito." Ang pagbabago ay kaagad at predictable. Ang gulat ay naging pagtanggi. Ang pagtanggi ay naging galit. Ang galit ay naging desperadong pakikipag-ayos. Nag-ikot siya sa kanyang karaniwang mga taktika na parang isang manlalaro na gumagamit ng parehong playbook. Mga luha na gumana sa aming mga unang pagtatalo. Mga pangako na ginawa niya at sinira bago pa. Blame shifting na minsan ay nagpaduda sa akin sa sarili kong reality. "Kasalanan lahat ni Isabel," sabi niya. Hinawakan ang aking mga kamay gamit ang parehong mga daliri na humipo sa balat ng aking kapatid. "Sinuway niya ako, Natalie. Matagal na niya akong hinahabol. Mahina ako pero mahal kita. Palagi kitang minahal." Hinugot ko ang aking mga kamay at umatras. Pinag-aralan ang kanyang mukha na parang nakikita ko ito sa unang pagkakataon. Ang parehong asul na mata na nangako sa akin ng walang hanggan. Ang parehong bibig na bumulong ng matamis na kasinungalingan. Ang parehong ekspresyon na suot niya habang tinutulungan akong hanapin ang nawawala kong singsing.
Tama ka sa isang bagay, mahina ka, sabi ko. Ngunit hindi ka pinilit ni Isabel na magsinungaling sa iyong mga magulang tungkol sa birthday dinner ko. Hindi ka niya pinagawa na magnakaw sa aming ipon o gamitin ang credit card ko para sa inyong mga romantikong getaway. Hindi ka niya pinagawa na tawagin akong wala sa sarili para bigyang katwiran ng inyong kataksilan. Napaatras siya sa huling bahagi. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga episode na sinasabi mo sa lahat? Ang paraan ng sistematikong pagsira mo sa aking kredibilidad upang magtanong ang mga tao sa aking katinuan sa halip na sa iyong katapatan. Ngumiti ulit ako at sa pagkakataong ito ay hindi ito kaaya-aya. Minaliit mo ako, Carlo. Nakalimutan mo na ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang pagiging hangal. Isang pintuan ng kotse ang sumara sa labas, sinundan ng nagmamadaling mga yapak sa aming harap ng porch. Si Isabel, right on schedule. Malamang na tinawagan niya si Carlo sa buong umaga. Pinaplano ang kanilang strategy. Nagpapasya kung sino ang magsasabi, kung ano at kung paano nila mababawasan ang pinsala. Pumasok siya nang hindi kumatok, isang pribilehiyo na nakuha niya bilang aking sister-in-law. At malapit nang mawala bilang aking taksil. Ang kanyang maskara ay nakalat. Ang kanyang buhok ay hindi nasuklay at ang singsing ng lola ko ay kumikinang pa rin sa kanyang daliri na parang bikon ng kanyang pagiging makasarili. Natalie, pakiusap. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay may parehong nagmamakaawang tono na ginamit niya noong bata pa nang nahuli siyang nagnanakaw ng cookie. Hindi ko sinasadya na umabot ito sa ganito. Nangyari lang. Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan, nakikita ng malinaw marahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang babaeng ito ay umalo sa akin habang umiiyak ako tungkol sa aking mga problema sa kasal. Nakinig sa akin na nag-aalala tungkol sa malayo na pag-uugali ni Carlo. Inaliw ako nang inakala kong nawawala na ako sa sarili dahil sa maliliit na kataksilan na hindi ko mapatunayan. Suot mo ang singsing na hinanap ko sa buong bahay, sabi ko. Ang boses ko ay matatag sa kabila ng galit na nabubuo sa aking dibdib. Hinayaan mo akong umiyak sa balikat mo, iniisip na nawala ko ito. Inaliw mo ako habang suot ang ebidensya ng inyong kataksilan. Ito ay... Nagsimula siya. Ano? Putol ko. Masaya, madali. Tinawanan niyo ba iyon kasama niya? Tungkol sa kung gaano ako katanga. Tungkol sa kung gaano kadali akong lokohin. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Isa pang kotse ang pumasok sa driveway. Ang katangi-tanging ugong ng makina ni Ernesto. Nagmaneho sila sa gabi tulad ng inaasahan ko. Ang komprontasyon ay malapit ng maging isang family affair. Si Ernesto ang unang pumasok sa pinto, ang kanyang karaniwang malumanay na mukha ay matigas sa galit na hindi ko pa nakita. Sa likod niya, si Helena ay tila tumanda ng 10 taon sa magdamag. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga mula sa pag-iyak. Nang walang salita, lumakad si Ernesto ng direkta kay Carlo at sinampal siya sa mukha. Hindi isang theatrical movie slap, kundi ang tunay. Matatag, nakakagulat, at ganap na panghuli. Ang tunog ay pumutok sa kusina na parang putok ng baril. Napaatras si Carlo, isang kamay ay nakadikit sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang bibig ay bumukas sa gulat. Sa loob ng 15 taon ng kasal, hindi ko pa nakita ang sinumang naglalagay ng kamay sa kanya. Iyan ay para sa singsing, sabi ni Ernesto ng tahimik. Ang singsing ng lola ko na dapat ay mananatili sa aming pamilya. Tumanggi si Helena na tumingin kay Isabel. Pinanatili ang kanyang mga mata kay Carlo nang may ekspresyon ng isang nakatingin sa roadkill. Nandidiri ako sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang tono at panghuli. 30 taon kitang kilala, Isabel. 30 taon ng mga kaarawan at bakasyon at family dinner. 30 taon ng pag-iisip na ikaw ay isang taong karapat-dapat mahalin. Nagsimulang magsalita si Isabel, ngunit itinaas ni Helena ang isang kamay. Pinigilan siya. Huwag na lang. Walang anumang masasabi mo na gagawing iba ito kaysa sa kung ano ito. Isang kataksilan na napakakumpleto. Binago nito kung paano ko nakikita ang huling 3 dekada ng aking buhay.
Ang kusina ay naging tahimik maliban sa tik ng orasan sa dingding at ang paghinga ni Carlo. Sa labas, tumahol ang aso ng isang kapitbahay at sa kung saan sa kalye may nagsimula ng lawnmower. Normal na tunog ng Sabado ng umaga mula sa isang mundo na hindi binaligtad ng mga kasinungalingan at kataksilan. Hindi na ito ang digmaan ko lamang, naging kanila na rin ito. Isang pamilya na nabasag ng pagiging makasarili at mga kasinungalingan na aabutin ng mga taon para gumaling, kung posible man ang paggaling. Nag-buzz ang aking telepono sa isang text mula kay Elisa. "Pakiusap, tawagan mo ako. Maaari kong ipaliwanag ang lahat." Dinilet ko iyon nang hindi binabasa ng 2 beses. Ang ilang paliwanag ay huli na, at ang ilang kataksilan ay napakalalim para tulay ng mga salita. Ginawa ni Elisa ang kanyang pagpipilian nang pinili niya ang bersyon ng reality ni Carlo sa loob ng 20 taon ng pagkakaibigan. Ang pinakamadaling pagputol ay minsan ang pinakamalinis, natutunan ko. Ang locksmith ay dumating 50 na minuto ng maaga. Isang lalaking may balbas na nagngangalang Mang Ben na tumingin sa tensyonadong mga mukha sa aking kusina at hindi nagtanong maliban sa karaniwang deadbolt o isang bagay na mas secure. Pinili ko ang mas secure. Ang ilang pintuan kapag isinara ay dapat manatiling ganoon. Habang nagtatrabaho si Mang Ben, kinolekta ni Carlo ang kanyang mga gamit ang mekanikal na paggalaw ng isang taong nagulat. Si Isabel ay nawala ng walang paalam, malamang na napagtanto na ang kanyang presensiya ay nagpapalala lamang ng mga bagay. Umupo sina Ernesto at Helena sa aking kitchen table, umiinom ng kape at nanonood sa kanilang anak na nag-iimpake ng kanyang buhay sa mga garbage bag na parang basura na ginawa niya sa aming kasal. "Ang bahay ay nasa pangalan nating 2, sabi ni Carlo. Ang kanyang boses ay walang laman habang isinisiksik niya ang mga kamiseta sa isang duffel bag. "May mga karapatan ako." "Ibinigay mo ang iyong mga karapatan nang nagsimula kang magnakaw sa akin," sagot ko. Sinuri ang mail na naipon sa nakaraang linggo. Mga bill, catalog, at isang sulat mula sa aming insurance company tungkol sa aking ring claim. Ipaliwanag ng lawyer ko ang iba pa. Ang lawyer na iyon ay si Attier Mira, inirekomenda ng book club ni Helena pagkatapos gamitin siya ng kaibigan niyang si Janet sa sarili niyang diborsyo. Siya ay walang awa, babala ni Janet. Ngunit patas, kung ikaw ay nasa tama, titiyakin niyang mananatili ka roon. Imba araw pagkatapos ng komprontasyon, umupo ako sa tapat ni Attier Mira sa kanyang opisina sa sentro, pinapanood siyang suriin ang ebidensya na tinipon ni Lito. Siya ay eksaktong inilarawan ni Janet. Matatalim ang mata, walang nonsense, na may uri ng kumpiyansa na nagmumula sa panalo sa mga labanan na kinatatakutan ng iba na labanan. "Ito ay napakadetalyado," sabi ni Attier Mira, nag-scroll sa mga larawan at financial record. "Ang kaibigan mong waiter ay dapat mag-isip ng karera sa private investigation." "Nangangalaga lang siya sa akin," sabi ko. "Ang mabubuting kaibigan ay nagkakahalaga ng ginto," sagot niya, nagsusulat sa isang legal pad. "Lalo na ang mga kaibigan na nagdo-document ng lahat. Ang pagnanakaw sa pananalapi lamang ay nagbibigay sa atin ng malaking kalamangan." Ang sumunod na Sabado, eksaktong 1 linggo pagkatapos ng aking disastrous birthday dinner, ginawa ko ang parehong reservation sa Chez Loron, mesa para sa 6, 7 maid. Sa pagkakataong ito, napuno ko ang bawat upuan. Ngumiti si Marisa ang hostess nang makita niya akong pumasok kasama sina Ernesto at Helena. "Ginngeng, Natalie, napakaganda namang makita kayo ulit at nagdala kayo ng mga kaibigan." "Pamilya." Pagwawasto ko, naramdaman ang salita na tumitira ng iba sa aking dila. Ang tunay na uri. Si Lito ay lumitaw halos kaagad. Ang kanyang profesional na demeanor ay lumambot nang makita niya ang aming grupo. "Ginya nga, Natalie, isang kasiyahan. Ang karaniwan ninyong mesa? Sa totoo lang, gusto kong humiling ng ibang mesa," sabi ko. "Isang may tanawin." Naunawaan niya kaagad, dinala kami sa isang mesa sa tabi ng bintana kung saan makikita ko ang kalye, ang mga taong naglalakad, ang mundo na patuloy na umiikot sa kabila ng lindol na yumanig sa aking buhay.
Ang ika-4 na miyembro ng aming party ay si Atty. Mira, na sumang-ayon na sumali sa amin pagkatapos i-finalize ang mga papel ng diborsyo. Siya ay mas maliit kaysa sa inasahan ko, na may pilak na buhok at mga mata na walang pinalampas. Sana ay hindi mo iniisip na ihalo ang negosyo sa kasiyahan, sabi ko habang umuupo siya. Nalaman ko na ang pinakamahusay na negosyo ay madalas na nangyayari sa masarap na pagkain, sagot niya. Tinanggap ang menu na inalok ni Lito. Bukod pa rito, ang pagdiriwang ng mga tagumpay ay bahagi ng proseso. Ang ika-5 upuan ay para sa isang hindi inaasahang tao. Si Dr. Sara de la Cruz, ang therapist na inirekomenda ni Helena. Nakikita ko siya 2 beses sa isang linggo, inu-unravel ang 15 na taon ng emosyonal na manipulasyon at muling nadidiskubre kung sino ako sa ilalim ng maingat na pagtatayo ni Carlo sa aking pagkatao. Mahalaga na may mga saksi sa iyong paglago, sabi ni Dr. Sara nang imbitahan ko siya. At gusto kong makilala itong si Lito na tumulong sa iyo na hanapin ang iyong lakas. Si Lito mismo ang aming ika-6 na bisita, sumali sa amin sa kanyang break na may pahintulot ng manager. Pinalitan niya ang kanyang server's apron ng isang simpleng button-down shirt. Mukhang mas bata ng walang propesyonal na uniforme. Hindi pa ako naging dinner guest sa sarili kong restaurant noon. Inamin niya, umupo sa upuan sa tabi ni Dr. Sara. Hindi ka pa nakatulong na malutas ang isang kasal noon, sagot ko. Ngayong gabi ay tungkol sa mga first. Nag-toast kami ng tunay na champagne sa pagkakataong ito. Dom Perignon, hindi ang house brand na ininom ko nang nag-iisa isang linggo bago iyon. Si Ernesto ang unang nagtaas ng kanyang baso. Sa katotohanan, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng emosyon sa kanyang mga mata. Sa mga pagtatapos, dagdag ni Helena, ang kanyang sariling baso ay nasalo ang liwanag ng kandila. Sa mga bagong simula, tapos ko, naramdaman ang mga salita na umaalingaw-ngaw sa aking dibdib. Nagdala si Lito ng isang hiwa ng birthday cake. Chocolate na may sariwang strawberry sa halip na ang red velvet na hindi kailanman dinala ni Carlo. Sa house na po, sabi niya ng kumindat, inilagay iyon ng may isang kandila. Mas mahusay na huli kaysa sa huli pa. Nang hipan ko ang kandila, gumawa ako ng isang hiling na hindi ko naisip na hilingin noon, para sa lakas na patuloy na piliin ang sarili ko araw-araw sa nalalabi ng aking buhay. Ang paglalakbay, pabalik sa sarili. Ang mga linggo na sumunod ay naging blur ng maliliit na tagumpay at praktikal na desisyon. Sinubukan ni Carlo ang lahat. Guilt trip na hindi pinansin. Mga love letter na dumiretso sa basura. Mga bulaklak na in-deliver sa aking opisina na inidonate ko sa lokal na nursing home. Nagpakita siya sa paborito kong coffee shop, sa grocery store, sa mga lugar na alam niyang pupuntahan ko. Palaging may parehong desperadong ekspresyon at rehearsed na paumanhin. Nagkamali ako, sasabihin niya, na parang ang kataksilan ay isang bagay na nangyari ng hindi sinasadya, tulad ng pagtapon ng kape o pagkalimot sa isang anibersaryo. Gumawa ka ng pagpipilian, sagot ko, lumalakad sa tabi niya na parang estranghero na humihingi ng direksyon sa isang lugar na hindi ko pa napuntahan. Hinarangan ko ang kanyang numero, isinara ang aming joint account at freeze ang mga credit card. Ang bawat praktikal na hakbang ay tila pagtatanggal ng lumang balat, nagbubunyag ng isang bagay na mas malakas sa ilalim. Ang babae na minsan ay humingi ng paumanhin sa pag-iral ay natututo na sumakop sa espasyo nang hindi nagpapaalam. Ang komprontasyon kay Isabel ay dumating Linggo pagkatapos sa Whole Foods sa 5th Street. Namimili ako para sa mga sangkap ng hapunan. Sa wakas ay natutong magluto para sa isang tao sa halip na laging maghanda ng pagkain para sa 2. Siya ay nasa produce section, mukhang mas payat kaysa sa natatandaan ko. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay napalitan ng isang bagay na mukhang takot. Nakita niya ako muna, ang kanyang mukha ay umiikot sa mga emosyon na hindi ko mabasa. Nang magtagpo ang aming mga mata sa kabila ng Apple display, lumakad ako ng direkta patungo sa kanya, ang aking kamay ay nakalahad. Ang sing-sing, sabi ko lang. Tumingin siya sa paligid na parang umaasa na may sasagip sa kanya mula sa usapan.
Ang produce section ay nagpatuloy sa Sabado ng hapon na pagmamadali sa paligid namin. Mga pamilya na pumipili ng gulay. Mga mag-asawa na nagtatalo tungkol sa plano ng hapunan. Mga bata na nagmamakaawa para sa candy. Normal na tao na namumuhay ng normal. Natalie ako. Ang singsing Isabel. Inalis niya iyon nang walang iba pang salita. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya at galit. Ang diamond ay naramdaman na mas mabigat kaysa sa natatandaan ko. Nabibigatan sa mga kasinungalingan na sinapian nito. Naglakad ako ng diretsyo mula sa grocery store patungo sa Pawn King sa Madison Avenue, kung saan isang payat na lalaki na may mabait na mga mata ang nag-alok sa akin ng higit sa inaasahan ko. Ang alahas ng pagkakasala ay palaging nagbebenta ng mas mababa kaysa sa alahas ng pag-ibig, sabi niya nang may alam ng ngiti. Ngunit ang piraso na ito ay may magandang batayan. May magpapahalaga rito ng maayos. Ginamit ko ang pera para sa mga legal fee at isang weekend getaway sa Napa kasama sina Ernesto at Helena, ang tunay kong pamilya, ang mga hindi kailanman nagsinungaling upang protektahan ang isang kasinungalingan. Nanatili kami sa isang bed and breakfast na pinamamahalaan ng isang babae na 2 beses ng diborsyado at 3 beses ng ikinasal. Ang pangatlong beses ang may charm, sinabi niya sa akin habang nag-aalmusal. Ngunit ang unang beses na nag-iisa ay magic. Lumipat si Isabel sa ibang estado sa loob ng 1 buwan ayon sa Family Gossip Network na naging hindi ko inaasahang serbisyo ng intelligence. Sinabi sa akin ni Helena na hindi man lang siya dumalo sa sarili niyang goodbye dinner. Ang ilang kaibigan na natitira sa kanya ay masyadong nandidiri upang magpakita. Hayaan mo siyang kumain ng nag-iisa, sabi ni Helena, nang may masamang kasiyahan. Ngayon alam niya kung ano ang pakiramdam. Ngunit wala akong naramdamang kasiyahan sa pag-iisa ni Isabel, walang kaligayahan sa kanyang sakit. Ginawa ko ang sarili kong sakit sa isang bagay na mas mahalaga, kapayapaan, kalinawan, at ang mahirap na kaalaman na maaari akong makaligtas sa anumang bagay hanggat hindi ko kailangang makaligtas dito habang nagkukunwari na hindi ito nangyayari. Hindi ako sumigaw o nagbasag ng pinggan o gumupit ng mga gulong. Hindi ko kailangan ng mga dramatic gesture or public scene. Ipinakita ko lang sa kanila kung sino talaga sila at sa paggawa nito, nadiskubre ko kung sino ako nang wala sila. Ang pagtuklas na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa anumang kasal na nawala sa akin. Ang pagtuklas na magbibigay kahulugan sa nalalabi ng aking buhay ay nagkakahalaga ng higit sa anumang kasal na nawala sa akin. 3 buwan pagkatapos, habang nakaupo ako sa aking bagong ayos na home office, nakikita ko ang katotohanan na iyon ng malinaw. Ang silid ay dating din ni Carlo. Madilim na wood paneling, leather furniture na naamoy na parang kanyang cologne, mga shelf na may linya ng mga libro na binili niya upang humanga ang mga bisita ngunit hindi kailanman binasa. Ngayon, akin na ito. Maliwanag na puting pader, isang standing desk sa tabi ng bintana at mga halaman na talagang nakakatanggap ng sikat ng araw. Ngunit ang centerpiece ay hindi ang aking bagong computer o ang mga sertipiko mula sa aking mga freelance writing course. Ito ay isang simpleng itim na frame na nakabitin sa itaas ng aking desk na naglalaman ng isang maliit na piraso ng papel na may 4 na salita na nakasulat sa maingat na sulat kamay ni Lito. Tingnan mo ang phone mo ngayon. Ang note na yon ay dumating sa eksaktong sandali na kailangan ko ito. Hindi lang ang impormasyon na nilalaman nito, kundi ang paalala na may isang tao sa kung saan na nagbibigay pansin sa aking sakit at piniling kumilos. Ito ay kumakatawan sa unang tapat na komunikasyon na natanggap ko sa loob ng ilang buwan, marahil ay mga taon. Walang sugar coating, walang banayad na pag-iwas, walang well-meaning lies upang protektahan ang aking damdamin. Katotohanan lamang na inihahatid ng may surgical precision. Ipinasadya ko itong i-frame 2 linggo pagkatapos i-finalize ang diborsyo. Tinatrato ito ng may paggalang na inilalaan ng ibang tao para sa mga diploma o family portrait. Sa ilalim nito, sa sarili kong maingat na script, nagdagdag ako ng isang linya na naging pang-araw-araw kong mantra. Huwag kang maghintay na maalala ka nila.
paalalahanan mo sila kung sino ka. Minsan ay nahuhuli ko ang sarili ko na nakatingin sa mga salitang iyon. Inaalala ang babae na umupo ng nag-iisa sa mesa 6. Umaasa pa rin na ang kanyang mga taksil ay papasok sa pinto ng restaurant na may cake at paumanhin. Naramdaman niya na parang isang karakter mula sa kwento ng iba ngayon, nakikiramay ngunit banyaga, tulad ng pagbabasa tungkol sa kasawian ng isang estranghero sa pahayagan. Ang aking kaarawan ay binago mula sa isang araw ng pag-asa at hindi maiiwasang pagkabigo sa isang anibersaryo ng paggising. Noong nakaraang taon, nagdiwang ako ng nag-iisa. Hindi ang mapait na pag-iisa na naranasan ko sa Chez Laurent, kundi ang sinasadya, marangyang pag-iisa ng isang taong sa wakas ay natutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging malungkot at pagiging nag-iisa. Dinala ko ang sarili ko sa isang spa sa mga bundok, ginugol ang araw sa pag-hike sa mga trail na humamon sa aking katawan at naglinis ng aking isipan. Pagkatapos ay bumalik sa isang hotel room kung saan walang nagtanong sa aking mga pagpipilian o nagpaduda sa aking mga perception. Para sa hapunan, kumain ako ng room service chocolate cake habang pinapanood ang sunset mula sa aking balcony. Naramdaman na mas kumpleto ako kaysa sa anumang restaurant na napapaligiran ng mga taong dapat ay nagmamahal sa akin. Ang pagbabago ay hindi nangyari sa magdamag. Binalaan ako ni Dr. Sara tungkol dito sa aming mga unang session nang gusto kong laktawan ang bahagi ng paggaling kung saan ang lahat ay may kabuluhan at walang nasasaktan. Ang paggaling ay hindi linear. Sabi niya sa isang partikular na mahirap na session kung saan ginugol ko ang halos buong oras sa pag-iyak. Ang ilang araw ay makakaramdam ka ng kapangyarihan at ang ilang araw ay makakaramdam ka na parang bumalik ka sa simula. Normal yan. Iyan ay tao. Tama siya tungkol sa mga setback, ngunit tama rin siya tungkol sa mga breakthrough. Ang unang beses na nagdaan ako ng isang buong araw nang hindi iniisip si Carlo o Isabel o Elisa, nagpanik ako, nag-aalala na ang paglimot sa kanila ay nangangahulugang nagiging manhid ako o walang pakiramdam. Tumawa si Dr. Sara, hindi nang aasar, kundi nang may init ng isang taong gumabay sa hindi mabilang na tao sa parehong takot. Ang paggaling ay hindi paglimot, paliwanag niya. Ito ay pag-alala ng walang pagdurugo. Ang journaling ay nagsimula bilang homework mula sa therapy, ngunit nag-evolve sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pang-araw-araw na vitamins. Bawat umaga, pinupuno ko ang mga pahina ng mga kaisipan na ikinulong ko sa loob ng maraming taon. Mga obserbasyon tungkol sa aking kasal na binaliwala ko bilang paranoia. Mga pangarap na inabandon ako upang suportahan ang mga ambisyon ni Carlo. Mga sandali ng kalinawan na pinigilan ko ang sarili ko dahil hindi sila mabuti o sumusuporta. Isang entry na isinulat 6 na buwan pagkatapos ng aking birthday disaster ang nagulat sa akin sa katapatan nito. Sa tingin ko, alam ko ang tungkol sa relasyon matagal na bago ko inamin sa sarili ko. Ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako. Ang bagong cologne ni Carlo, ang biglaang interes ni Isabel sa aking schedule. Ang paraan ng pagiging labis na matulungin nilang dalawa kapag binanggit ko ang pakiramdam ng pagiging kahina-hinala. Hinayaan ko silang kumbinsihin ako na nag-i-imagine ako dahil ang pagharap sa katotohanan ay tila mas mapanganib kaysa sa pamumuhay ng may kasinungalingan. Ang pagbabasa ng mga salitang iyon pabalik sa sarili ko ay parang pagtingin sa isang x-ray ng isang sirang buto na binaliwala ko. Masakit, ngunit kinakailangan para sa tamang paggaling. Ang freelance writing ay nagsimula bilang pangangailangan sa pananalapi, ngunit naging creative liberation. Nang walang mga opinyon ni Carlo tungkol sa kung ano ang bumubuo ng tunay na trabaho o ang kanyang banayad na pagpigil sa aking mga ambisyon, nadiskubre ko na may mga opinyon akong karapat-dapat ibahagi at mga kwento na karapat-dapat sabihin. Ang una kong na-publish na artikulo tungkol sa pagkilala sa financial abuse sa mga kasal ay binasa ng libu-libong babae na nagbahagi ng sarili nilang mga kwento sa mga komento. Iniligtas mo ang buhay ko, sulat ng isang babae. 8 taon na akong gumagawa ng mga palusot para sa pag-uugali ng asawa ko, ngunit tinulungan ako ng iyong artikulo
na makita ang mga pattern. Makikipagkita ako sa isang lawyer sa susunod na linggo. Ang mga mensaheng iyon ay naging gasolina para sa mas maraming artikulo, mas maraming speaking engagement, mas maraming oportunidad upang baguhin ang aking sakit sa layunin. Ang bahay ay binago room by room na parang isang slow-motion renovation ng aking kaluluwa. Ang mga golf trophy ni Carlo sa living room ay naging mga bookshelf na may linya ng mga nobela na gusto kong basahin ngunit hindi kailanman nagkaroon ng oras. Ang kanyang man cave ay naging office ko. Ang master bedroom ay pininturahan muli mula sa beige na gusto niya patungo sa malambot na asul na nagpapakalma sa akin. Ang kusina kung saan naghanda ako ng libu-libong pagkain para sa isang lalaki na pumuna sa aking pagluluto habang ninanakaw ang aking pera ay naging paborito kong silid. Natuto akong magluto para sa isang tao, hindi dahil nag-iisa ako, kundi dahil buo ako. Bumisita ang mga kaibigan ngayon. Tunay na mga kaibigan na nagtatanong tungkol sa aking mga pangarap sa halip na i-update ako sa mga tagumpay ng kanilang asawa. Ang mga kasamahan ay dumadaan upang makipagtulungan sa mga proyekto na nagpapasigla sa akin. Sina Ernesto at Helena ay dumarating para maghapunan bawat linggo. Pinupuno ang bahay ng tawanan na tila tunay sa halip na ginanap. Ang babae na minsan ay umiyak sa kanyang salad sa mesa 6 ay talagang hindi na nakatira rito. Sa kanyang lugar ay may isang mas malakas, mas malinaw, hindi natatakot sa mga bakanting upuan o tahimik na telepono. Isang taong nakakaintindi na ang kabaligtaran ng kalungkutan ay hindi ang mapapalibutan ng mga tao. Ito ay ang mapapalibutan ng mga tao na nakikita siya ng malinaw at piniling manatili. Nagte-text pa rin si Carlo paminsan-minsan mula sa mga blocked number. Karaniwan sa gabi kapag ang alak ay nagpaparamdam sa kanya ng sentimental tungkol sa kung ano ang nawala sa kanya. Ang mga mensahe ay palaging sumusunod sa parehong pattern. Pagsisisi, mga pangako, pagbintang sa lahat maliban sa sarili niya. Dinilit ko ang mga ito nang hindi binabasa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalang bahala. Nawala ang kapangyarihan ng kanyang mga salita. Nasaktan ako sa sandaling huminto ako sa paniniwala na naglalaman sila ng anumang katotohanan na karapat-dapat isaalang-alang. Nagpadala si Isabel ng Christmas card noong nakaraang taon na walang return address, na parang ang anonymity ay maaaring muling buhayin ang isang relasyon na pinatay niya sa sarili niyang mga kamay. Ginamit ko iyon upang simulan ang unang apoy sa aking bagong fireplace. Pinapanood ang kanyang puwersa ng luha na nagiging abo habang sumisipsip ako ng mainit na tsokolate at nagpaplano ng aking mga New Year's resolution. Nagpapakita si Eliza sa aking mga social media suggestion minsan. Ang Facebook's algorithm ay sinusubukan pa ring muling ikonekta ang mga relasyon na mas mahusay na iwanan na putol. Nag-scroll ako ng walang kuryosidad o galit. Ang paraan ng pag-scroll ko sa isang advertisement para sa isang bagay na napagdesisyunan ko na hindi ko kailangan. Nawala sa kanila ang pinakamahusay na bagay na nagkaroon sila. Isang taong nagmahal sa kanila nang walang pasubali, na nagpatawad sa kanilang mas maliliit na kataksilan at nagdiwang ng kanilang mga tagumpay na parang sa kanya. Isang taong gumawa ng mga palusot para sa kanilang pag-uugali at nagdala ng kanilang mga sikreto at inuuna ang kanilang kaginhawaan kaysa sa sarili niyang kapayapaan ng isip. Ang nawala lang sa akin ay ang bigat ng kanilang mga kasinungalingan. Ang pagkapagod ng pagkukunwari na totoo ang kanilang pag-ibig at ang patuloy na pagkabalisa ng paghihintay na bumagsak ang isa pang sapatos. Hindi masamang palitan. Kung ang kwentong ito ng kataksilan at pagpapalakas ng loob ay nakabihag sa iyo mula simula hanggang matapos, pindutin mo na ang like button ngayon. Ang paborito kong bahagi ay nang iabot ni Lito kay Natalie ang note na nagsasabing, "Tingnan mo ang phone mo ngayon. Ang sandali na nagbago ang lahat." Ano ang paborito mong sandali? I-drop mo ito sa comments sa ibaba. Huwag mong palampasin ang mas maraming hindi kapanipaniwalang kwento ng lakas at hustisya tulad nito.
Mag-subscribe at pindutin ang notification bell na yon para hindi mo kailanman mapalampas ang isang upload.